Hi, so ngayong typhoon season, so tambay ka lang sa Facebook, sa media, Facebook pages. May mga nagbibigay ng mga constructive criticism, mga suggestions, pagpuna, paghahanap ng accountability. Tapos may mga mababasa kang comments, replies na mga trolls at walang kamatayang ano bang ambag mo, ano bang nagawa mo, etc. So parang nagfo-flashback lang din siya nung 2020, 2021, kasagsagan ng pandemya, na yung mga tao tumutulong sa kanilang sariling pamamaraan privately, di ba? Donations, etc. Pero hanggang saan aabot? Kasi eventually nagkaroon din ng mga donors fatigue at wala din naman luxury of money ang mga tao na mag-donate lang ng mag-donate. Pero, totoo naman, lahat ng mga tao ay taxpayers. Paano? Una, kung ikaw ay empleyado, mayroon kang income tax. Kung ikaw ay may negosyo, may tax din na binabayaran ng mga negosyo. Tapos lahat ng binibili mong goods and services, halimbawa, supermarket, pag bibili ka ng produkto, may tax din yan. Tapos, pag ikaw ay may savings account sa bangko, ang interest ng iyong savings may tax din. At kung may investments ka sa stock market, let's say, ako meron akong call financial investment sa stock market, ang mga dividends ko rin na natatanggap ay nababawasan din ng tax. So lahat ng mga halos bawat galaw natin may tax. So may ambag tayo sa ekonomiya, sa tax ng Pilipinas. Pero tinatanong lang naman ng mga iba sa comment section, di ba? Dapat tanong din natin lahat, saan ba napupunta at sino bang nakikinabang sa mga tax na to? At anong nangyayari sa ating lipunan? Bakit? Ganyan. Makikita natin sa Facebook, ang baha, di ba? Bakit baha? At nasaan yung mga proyekto, mga hakbang? Wala namang masama sa relief operations. Very selfless, very admirable. Mga volunteers, etc. At yung mga donors, syempre mga nagdo-donate para sa operation ng relief operations. Walang kaso doon. Pero, kung titignan natin, di ba, very band-aid or short-term solution. So, anong mga ginagawang hakbang na long-term solutions? Na yun yung tinatanong natin sa ating mga constructive criticism, di ba? Paano natin ma-make sure na yung tax na binabayaran natin ay for the benefit and for the welfare of the people na nagbabayad ng tax in the first place, di ba? Yung flood control project, nakikita ko sa TikTok, sa Facebook, may mga kanya-kanyang flood control projects ang mga individual private houses. So, nasaan napupunta ang budget? At paano gagawin ng mga politicians at mga namamahala na next year or 5 years, 10 years from now, di ba? Ano ang plano, long-term goal? So, wag tayong masanay sa resiliency narrative. Kasi oo, admirable ang resiliency, oo, nandiyan ang spirit of bayanihan ng mga Pilipino. Pero, di ba, resiliency and bayanihan can only get you so far. Na hanggang saan, or okay na ba tayo sa okay na, o masasanay na tayo sa term na sanay na? Something to think about.